Bakit natin papapasukin yung mga tao dito na wala namang share or wala namang ambag sa tax, no? Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So kakasimula pa lang ng 2026 guys, may bad news na agad tayo from IRCC, no. Marami kasing naghihintay nito at maraming nag-aasam na makakuha nito. Pero unfortunately guys, until now hindi pa po nag-o-offer si Canada ng ganitong sponsorship, no. Kasi tayo guys na mga Filipino, normal sa atin yung tinatawag natin extended family na culture noon. So, kahit na nag-asawa ka na, kahit na expected na ikaw ay nakabukod na, most of the time, kasama mo sa bahay si mama, si papa, si lolo, si lola. Kasi nga, para sa atin, kailangan intact yung family. Mas marami, mas masaya. At saka, kahit na hindi natin sabihin yan, nakakatulong talaga si lolo tsaka si lola, no, si mama, si papa, na mag-alaga din ng mga anak natin. Dito sa Canada, marami ding nag-aasam yan. So, yung mga naging PR na, yung citizen na, they are also hoping na makuha nila yung kanilang family from Philippines papunta dito sa Canada. Ako guys, personally, bukod sa pagkain, sa beach, magandang weather sa Philippines, namimiss ko talaga syempre yung family ko rin and gusto ko rin talaga silang makapunta dito sa Canada. Unfortunately, yung PGP or yung Parents and Grandparents Sponsorship Program sarado guys ng 2026. Nag-announce na po si IRCC na hindi sila kukuha ng mga bagong applicants for 2026, no? Pero hindi natin alam kung in the middle of the year biglang magbago. Sana, 'di ba? Para naman yung gustong mag-apply at gustong makuha yung kanilang parents or si lolo, si lola, magkaroon sila ng opportunity and chance na makapag-submit ng kanilang application. Gusto natin, no, na tayo ay sobrang lapit sa family natin. At dito sa Canada, kapag nagawa natin yan, mababawasan na yung ating lungkot. Maliban na lang kung yung kukunin mo na family mo pasaway, di ba? Pero ibang usapan na yun. Anyway, meron ako sa inyong ipapakitang news about this announcement ng IRCC. Hello, salam alaikum. Ever since Ahmed Tilla became a permanent resident in 2019, he's been trying to bring his parents from the Philippines to come live with him in Canada. I have no wife, no children. Basically, my parents and siblings are all I have in terms of family. So it would be a very strong incentive for me to have them join me here while they still physically can. But those plans have been put on pause as the federal government announced it's no longer accepting sponsorship applications for parents and grandparents in 2026. The sponsorship program allows you to invite your parents or grandparents to become permanent residents in Canada. As a sponsor, you are responsible for providing them with housing and financial support. Yung pa yung isang napaka-importanting details about this sponsorship na program guys. Kailangan kaya nyo suportahan yung magulang nyo or si lolo, si lola na pupuntahin nyo dito. And I think pag nag-submit kayo ng application, ipapakita nyo talaga na kayo ay eligible or you are capable na sustentuhan yung family or yung family member nyo na papupuntahin nyo dito. But unfortunately, sabi nga sa news, no, sa 2026, hindi po muna mag-o-open ang PGP for the whole year. Bakit ba nakasara ngayon ang PGP or bakit hindi nag-o-offer si Canada ng sponsorship para sa ating mga magulang or para sa ating mga lolo at lola? Ang number one daw na reason is yung application na backlog, no? Ang sabi, meron pa daw 40,000 application na hanggang ngayon hindi pa natitignan ni IRCC. So, syempre guys, it makes sense na wag munang kumuha ng bagong application para hindi sila lalong matambakan. No? Number 2 guys is part pa rin daw to ng pag-reduce ni Canada ng mga immigrants na pinapapasok dito sa Canada. Sinimulan nila yan guys sa student visa, no? Nakita naman natin yung ang daming changes na nagbago sa student visa and part yun guys sa paglilimit ng Canada na na pagpapapasok ng mga immigrants dito sa Canada. At number 3 daw guys is yung improving processing time. Kasi guys, pag nag-submit ka ngayon ng
PGP, ang waiting time or yung processing time para ma-process yung iyong application is 24 months or 2 taon. So, itong pag-pause is part daw to ng administrative resources on speeding up the timeline para doon sa mga pending application ng PGP. Number 4 is managing pressure on public infrastructure. Bago pa sa PGP, naging issue na rin to sa student visa, no? Or sa immigration as a whole. Kasi nga, naging topic yan noon na ang daming pinapasok ni Canada pero yung infrastructure ay hindi naman ready, no? Like yung housing, yung healthcare, and marami pang iba, no? So ngayon, nililimit nga ni Canada yung mga pinapapasok para makahabol guys yung infrastructure. Tatandaan natin na kapag nakapasok yung family nyo dito sa PGP na program, they are landed PR. Ano ang ibig sabihin nun? Kapag yung parents nyo is nakaland dito using that PGP, sila po ay permanent resident na dito. So, makaka-avail na sila lahat ng mga benefits like yung sa housing, sa healthcare, and sa marami pang iba. Daming umiiyak guys dahil nga yung healthcare daw hindi na maganda. Kasi nga guys, sobrang dami, no? Sobrang daming immigrants na pumasok dito sa Canada. Ang plan ni IRCC is i-pause muna yung flow para maayos nila yung mga services bago sila magpapasok ulit. At number 5 daw is yung transitioning to the super visa model. Dahil nga guys, nagbabawas ng pinapapasok si Canada when it comes to immigrant o yung mga permanent na papasok dito sa Canada. Parang pinupush nila na kesa gumamit ka ng PGP, gumamit ka na lang ng super visa or ng tourist visa para sa iyong parents. Yan daw guys yung mga possible na reason kung bakit nakapos ngayon ang PGP or yung Parents and Grandparents Program dito sa Canada. So kung meron naman palang super visa at tourist visa, bakit hindi na lang yun ang kunin natin, no? Bakit tayo maghihintay ng 24 months para sa PGP? So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo naman yung difference ng super visa at saka yung PGP. So ito guys yung pagkakaiba ng super visa at saka ng permanent residency or yung PGP. Kasi nga, kapag nakapasok sila dito via PGP guys, they are treated as permanent resident. Okay, so yan nga dito sa super visa, temporary yan or para siyang visitor visa. Kapag sa PGP, yan yung nasa kanan guys permanent resident sila. So yung length of stay is yung sa super visa is 5 years, yung sa PGP naman is indefinite or forever yan. Kasi nga ikaw ay permanent resident. Yung healthcare, ito guys, talagang number 1 to na reason kung bakit mas gusto nila yung PGP kesa sa tourist visa or sa super visa. Kasi pag pumasok sila dito ng super visa guys, yung healthcare, kailangan mo yang i-provide. Private yan guys. Kailangan mong bumili ng private insurance para dun sa magulang mo or kay lolo, kay lola, para safe sila dito. Unlike guys, kapag nakapasok sila ng PGP or PR sila dito, makaka-avail sila ng public healthcare ng Canada, which is, sabi nga, libre, pero that is subsidized po ng mga tax ng mga naninirahan dito sa Canada. At ang isa pa guys, yung right to work. Kapag naka-super visa ka, of course, hindi ka pwedeng magtrabaho. Kasi pag sinabing super visa, para yung tourist visa, hindi ka pwedeng magtrabaho. Unlike, pag ikaw ay PR, pwede kang magtrabaho kahit na sabihin mong 60 years old ka na, 65 years old ka na. Ang dami niyan dito. Especially guys sa mall. Marami tayong makikita na si lolo, si lola, nagtatrabaho pa rin. Path to citizenship. Kapag ikaw ay pumasok dito ng tourist or super visa, malabo na ikaw ay magkaroon ng pathway para sa citizenship. Unlike guys, kapag ikaw ay nakapasok sa PGP or permanent resident kang pumasok dito sa Canada, magkakaroon ka ng opportunity na maging citizen, which is after 3 years. And yung processing time, no? Ito naman is an advantage naman para sa super visa or sa tourist visa kasi napakabilis niya. 3 to 6 months lang guys, pwede ka nang makakuha. Pag sa PGP, very slow, 24 months. Minimum lang yan guys pwede pang ma-extend yan. Depende. Availability, 1 year round. And for the PGP, as of the moment, nakapos nga siya guys. So wala pong pwedeng mag-apply. Walang pwedeng mag-avail yan as of the moment. Alam nyo guys, itong PGP is a very hot topic dito sa Canada, no? Kasi nga, merong mga hindi rin sang-ayon na dapat daw hindi pinapapunta na dito yung parents or yung grandparents. Lalo na guys, kapag sila ay may mga
edad na. Kasi daw pag pumasok daw sila dito as a permanent resident, makukuha nga naman nila lahat ng benefits na pinag-sharean ng mga citizen na nandito, or kung ikaw ay taxpayer, doon yan kukunin, guys. So parang sa kanila, bakit natin papapasukin yung mga tao dito na wala namang share or wala namang ambag sa tax, no? Na hindi naman daw natin mapapakinabangan. So yan yung argument ng karamihan dito sa Canada. So para sa kanila, pabor daw sila na hindi napapasukin yung mga parents or yung mga grandparents natin dito sa Canada. Pero ako guys, ang take ko naman dyan is, meron kasing maibibigay si parents and grandparents o yung family members natin na papupuntahin natin dito na priceless, no? Personally, gusto ko na yung magulang ko napakalapit sa akin. Mahal natin ang ating mga magulang. Kaya yung mga na-experience natin dito na kakaiba, lalong-lalo na kung masesecure natin is number one is yung healthcare nila dito sa Canada. Nagbibigay yun sa atin ng sense of comfort, no? Nagbibigay yun sa atin ng sense of inspiration. Kaya yun yung para sa akin, no? Hindi man sila makapag-share ng mga tax or monetary thing, that one is priceless. Kasi nga, kasama natin sila, no? At saka guys, ako na meron ako mga anak, gusto ko rin guys na yung mga anak ko, maka-experience din ng buhay nila na kasama nila yung kanilang lolo at lola. Kaya hindi ako agree, no, na sasabihin nila na wala naman daw ma-share, no, yung mga parents and grandparents na papupuntahin dito sa Canada. And lastly guys, yung sa mga papupuntahin naman dito, no, si mama, si papa, si lolo, si lola, pag kayo ay nakarating naman dito, whether sa super visa yan, tourist, PGP or PR, kahit ano pa yan, lagi po nating tatandaan na yung buhay nung family na humugot sa inyo from Philippines papunta dito sa Canada hindi po naging madali. Araw-araw po meron niya mga laban na hindi nyo nakikita, no? So meron niya mga stress na hindi nyo alam. Kaya guys, pag kayo nakapunta dito, please lang, wag na kayong magdagdag ng stress sa kanila. As much as possible, maging masaya na lang kayo at maging parte kayo nung saya ng buhay nung mga tao na kumuha sa inyo from Philippines papunta dito sa Canada. Para lahat tayo masaya. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!